Ito, tagayo sa bato, nakapag tapos na ng termino ni Marcos. Itong si Remulla, biglang lilipat to sa kabilang administrasyon. At yayariin niya na si Marcos Jr. Kilalang kilala yung mga... Ganyan ang gawain nila. Remulla na yan. Di ba may sakit yan? Abot pa kaya? Kasi ngayon yung galawan kasi ni Tito Soto is galawan din nung mga dilawan yan. Na yun nga lang, kinagulat natin na bakit naging ganyan. Alam naman natin si Tito Soto, maka Duterte din yan. Pero nung mga bandang uli, nalaman din natin na parehas lang din sila ni Remulla na sala sa init, sala sa lamig din. Ipinahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na sa kabila ng speculation na nasa Portugal, si dating ako Bicol Representative Saldico ay hindi pa rin isasantabi ang posibilidad na siya'y nakauwi na ng Pilipinas. Naku po. Anya, ito ang dahilan kaya pinapupuntahan at naghahain sila ng warrant of arrest sa lahat ng bahay na pagmamayari niko sa bansa. Heto nga ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update PH. Nagsalita na naman ang paborito niyong si Remulla. Ang Remulang si John Vic mga kabdit na yan mga kabdit dahil nga aligaga na ho sila kay Kong Saldico. Marami na ho silang kinahaharap na maraming issue mga kabdit. Kasi lahat talaga ng taong bayan, mga Pilipino, alam naman nila yung matinding korupsyon ng amo nilang si Marcos Jr. Kaya ano hong gagawin nila? Pag iinitan ho nila yung lumalaban sa korupsyon katulad ho ni Saldico. Sino pa ho? Si Kong Leandro Lebiste. Lahat ho ng mga yan mga kabdit, yan ho yung gigipitin ng administrasyon ni Marcos Jr. para patuloy lang ho ang kanilang alagwa ang pagnanakaw dyan ho sa kaban ng bayan. Kaya mga kabdit, pakinggan na lang ho natin. Ito, hindi lang din kasi itong si John Vic Remulla ang ating pag-uusapan, pati rin ho si Marcos Jr. Marami na ho nagsasabi sa kanya, magpa-hair follicle test ka na, tsaka mag-resign ka na. Kasi mga kabdit, hanggat sila ho'y nakaluklok dyan, patuloy ho ang paglugmok, bagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya mga kabdit, rekta na ho tayo. Pakinggan na lang ho natin sila Boss Dada, sila J. Guevara, marami pa hong iba ang mga banateros. Kaya mga kabdit, rekta na ho tayo. Wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaging tulong na ho yan, Marcos Jr. Magpa-hair follicle test ka na. John Vic Remulla, ma'am, pag magpatuloy ka pa rin, mag-search ka na mag-search kahit saan. Baka nga nandiyan na nga sa Pilipinas, etong si Kong Saldico, talagang hagilapin nyo na. Kasi alam naman namin na wala na ho silang kailangan gawin pa, kundi lang pag-initan, banatan, yung mga lumalaban sa korupsyon. Kaya direkta na ho tayo. So ito, mapunta tayo dun sa isang dako ng kasi mainit din yung issue kahapon patungkol sa debate diyan sa Senado, yung pagko-question ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi ba diyan sa unang-una yung Bendalo at saka yung mga budget ng ombudsman, sumobra yung laki yung hinihingi nila. Parang hindi lang yata doble. Ano man nangyari diyan, Coach Oli, kung nasubaybayan mo yung yung pagtatalo na yan sa Senado? Kasi pinupunto ni Senator Marcoleta na hindi po pwede ang ating ombudsman ay will bend the law. Tama naman ho yan mga ka-update na hindi mo naman dapat kailangang i-bend ang law. Ang kaso mga ka-update, mataas yung posisyon nila, alam nilang sobrang makapangyarihan, lalo na mga ka-update, ombudsman. Kaya ho talaga nila baluktutin. Kasi alam naman ho natin yung mga tiwali dyan sa gobyerno. Tingnan nyo Itong imbis na imbestiga ni Remulla, yung korupsyon ni Martin Luther King, ni Marcos Jr., saan ho siya nakapokus kay Kong Leandro Lebiste? Nakapokus ho siya dyan sa solar na binenta nga daw nilang paulit-ulit nilang sinacycle yung may prangkisa. Mga ka-update, ilang beses na hong pinaliwanag ni Kong Leandro na yung binenta niyang kumpanya walang prangkisa. Kaya yung kabalbalan nila, nakatama na ho si Kong Leandro. Meron na ho siyang binanatan, sinampahan ng kaso. Sino? Si Auntie Claire Castro dahil nga sa libelous. Yung pagpuputak-putak ho. Yung pagpuputak-putak po ni Auntie Claire Castro, mga kabdit, meron na hong napuntahan. Ayan, sinampahan ng kaso. Di ba? Kaya ito si Boying Remulla, mga kabdit, hindi na ho tayo magtataka dyan na binembed nila yung law. Kasi nga, imbis na imbestigahan yung mga corrupt, iimbestigahan yung mga lumalaban sa korupsyon, di ba? Man ka at dati ka pang secretary, SOJ ka, Secretary of Justice. Tapos ang prinsipyo mo sa buhay ay bend the law. Kaya nga pinagdiinan to ni Senator Marcoleta, yung sabi niya, Duralex sed lex. The law may be harsh,
but it is the law. Sa Tagalog, malupit man ang batas, ito ay batas, dapat sundin. So hindi po pwede sa ombudsman yung ganyang klase. Baka nga siguro, sa bagay, yung kanyang pagkakahalal ay pagkaka-appoint na ombudsman, parang nagbendalo Kasi hindi po pwede may kaso ka, tapos gagawin ka ombudsman, or politiko ka tapos ombudsman, di ba? Sa katunayan, siya nga lang tong ombudsman na maingay. Yung iba, hindi na mahilig sa interview. So, pinagdidiinan, mag-public apology ka, iba sumasagot. Ibang senador. Hanggang sa kahuli-hulihan, pinagtanggol na siya ni Risa. Ito talaga si Risa. Basta maipasok, makasipsip, sisipsip talaga na pag-usapan natin yung budget, wag tayo dyan kay boy. Hindi niya pinagbigyan si Senator Marcoleta. Sa bagay, naunawaan ko siya dahil may problema siya sa PhilHealth. Meron pa siyang di umanong tanim witness. No, baka mamaya silipin yun ng ombudsman, madali siya. So, kung meron siyang pagkakataong makasipsip kay Boying, sipsip siya. Pero, ang punto lang dito, ang sinabi ni Senator Marcoleta, delikado yan. Kasi hindi po pwede na hindi ka mag-apologize, public apology, tapos susundan ng ibang tao. Na pwede na lang natin gawin na i-bend the law basta para sa tao yan. Sino maghuhusga kung sino ang may karapatan na mag-bend the law? Doon po umiikot yung usapin na yun. Sa akin naman, kung pagbabasya natin yung mga pangyayari, talagang pilit na pilit itong pagiging ombudsman ni Ombudsman Boying Remulla. At sa nangyayari ngayon, kahit sabihin pa nila na wala silang pinapaboran, wala silang pinagtatanggol, nakikita po sa mga kilos po nila kung meron o wala silang pinagtatanggol. Nakikita po ng taong bayan yan. At maliho ata na sabihin mo na okay lang, hindi paglabag sa batas yung tax avoidance. So, ibig sabihin, sinasabihan mo yung mga tao na avoid mo yung tax mo para mababa ang bayaran mo. So, magpo-fall pa rin yun sa tax evasion pa rin Kasi pag ikaw, iniwasan mo magbayad ng tax, dinaya mo yung tax mo, that's tax evasion. So, wala rin pagkakaiba yan sa iniiwasan mong magbayad ng tax. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung pag-iisip ng isang abogado na dapat sana ay sinasandalan ng mga Pilipino at nagtatanggol sa mga Pilipino bilang ombudsman. So, at nangyayari kasi ngayon, parang parang napupunta tayo sa presko ng presko nung nasa DOJ, parang na-call out na siya kaka-preskon. Hanggang dito ba naman sa ombudsman, magpe-preskon pa rin, kaya tayo nasisita ng dating ombudsman. Dahil itong pagpe-preskon ay hindi po ito trabaho ng isang ombudsman. Ang trabaho ng ombudsman, yun dapat ang ginagawa mo, Mr. Remulla. At dapat lang naman talaga. Buti nga, meron tayong isang Marcoleta, Rodante Marcoleta, na talagang nagko-question sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kung may nakikitang mali, ay talagang kino-call out niya. Kaya nga, napaka-importante sa mga mambabatas na marunong talaga magbasa or may knowledge sa batas. Katulad ni Senator Marcoleta. Pero hindi ko naman sinasabi na mahina yung iba. So, number 1 dapat na parang requirement sa pagiging mambabatas, senador man yan o congressman, at kahit papaano, ay meron kang alam sa batas. Hindi yung ibibend mo yung batas. Sir Jack, taga Cavite ka ano sabi mo sa magkapatid na to? Bakit ang gulo na itong magkapatid na to? Yun nga kakakapit ako Ako lang yung anak, hindi ko alam kung kaninong anak si Apple Marimunda, yung governor namin. Anak yan ni Boying yan or yung governor, hindi ko sure. Anak pa ni Boying, si Apple, si governor Apple. Hindi yan yung hindi yan yung nahuli na iba-iba. Si Apple, ang layo ng ugali niya sa tatay niya. Pero kung para may conflict kay Boying, kay conflict ako. Kasi si Boying, hindi ko naabutan yan Yes. Pala ko, matanda na yan Kasi conflict kasi, magaling. Maraming nagawa sa kapit na yun. Kasi nakapayang ko, kapit na yun ako. Pero yung ginagawa ni Boying ngayon, Sa DILG. as Pati ombudsman, ombudsman, yeah. parang, ultimo high school, makikita yung ginagawa niya. Alam mo, may mali May mali. Alam mong nilagay siya doon for a reason, Nilagay sana parang magkamgol ni mga Marcos.
Yun lang yun, wala nang obvious naman. Kasi kung Pero babalikan dininay niya natin. yan, di ba? Ha? Sabi niya, may dininay siya dyan eh. Yes. Na, Na Kasi hindi nga daw pinapaboran. siya, wala daw siya dyan para may paboran na kahit sino. Pero yung pagkakalagay pa lang sa kanya dyan sa sa ombudsman, questionable na, questionable na. Kasi meron siyang kaso sa ombudsman mismo na biglang biglang nawala. Tapos yung mga nakadakit na mga kaso sa kanya, inandakit. Tapos biglang nagulat na lang tayo, inappoint siya dyan. And sino ba nag-appoint sa kanya dyan? Correct. Si Pangulong Marcos din na nag-appoint sa kanya dyan. So, in-expect ba natin na itong si Boying Rimulya, Jay Guevara, iimbestigahan itong si Marcos kung dumating sa punto na yung ebidensya ay papunta na kay Marcos Jr. Kasi sabi ni nung kapatid si John Vic Rimulya ng DILG, wala daw siyang sisinuhin, aarestuhin daw niya kung sino yung dapat arestuhin. Kilala naman natin itong mga Remulla na din to mga sala sa init, sala sa lamig. Kung saan papunta yung hangin, doon din sila. Kung ngayon na hindi pa tapos ang termino ni Marcos, malabo na gawin ni Remulla yan. Pero siguro, pag nakaupo ng mga Duterte, dating gawin na naman si Remulla, sisip-sip na naman or kakabit na naman yan sa mga Duterte. Yun, pwede niya nang gawin yun. At eto pa, ano pa ba asahan natin kay Remulla? Sino ba naglagay kay Remulla bilang ombudsman? Kaya nga, sagutin niyo ako. Sino naglagay? Si Bongbong. Oh. Ano bang klaseng presidente si Bongbong Marcos? 'Di ba bulok? Actually, Bulok ang sistema ni Bongbong Marcos. So ganun din etong si Remulla ngayon na talagang lantaran na, 'di ba? Actually, kuya, kaya nilagay ni Bongbong yan, si Boying Rimulya, Sam Guzman, magkakulay sila eh. Kulay yan ay. Kasin. Kulay yan ay. Kasin sila, kasin. Hindi, tsaka Kasi kulay. hindi lang sa kulay. Pati yung kulay ng budhi nila parehas. Grabe. Pero ito talaga, sa totoo lang, ngayon, yung kagaya ng tinanong sa akin ni Boss Dada, kaya bang gawin ni Remulla na kasuhan kung sakaling talagang pwede nang makasuhan itong si PBBM? Pwede. At yun ang kapangyarihan ng ombudsman. Dapat yun ang gawin. Kaso kung hanggang ngayon kontrolado pa rin ni Marcos Jr. etong si Remulla. Mga kabdit, totoo naman ho yung sinasabi ni Boss D na pwedeng kasuhan ng ombudsman ang presidente. Trabaho niya ho yan, mga kabdit, hindi yung nagpapa-press con ho siya. Tapos pilit niyang binabaluktot yung batas. Pilit niya hong sino ho yung kinakasuhan niya. Ayan, pinag-iinitan niya nga, mga kabdit, yung lumalaban sa korupsyon. Binabanatan ho niya si Kong Leandro. Alam naman ni Remulla, mga kabdit, yung totoong nagnanakaw dyan. Nabanggit na nga ho nila si Martin Luther King, si Marcos Jr. Kaya nga ho bumagsak ng bumagsak, bumaba po ng bumaba. Itong trust rating ni Marcos Jr. na parang spaghetti, pababa ho ng pababa. Pilit pa rin ho nilang binabaluktot, nililihis ho nila yung issue sa ibang tao. Para ho hindi matawag yung pangalan o masangkot yung pangalan ni Marcos Jr. Diba? Remulla, na alam naman na natin na ganun, hindi niya magagawa yan. Pero antayin natin. Eto, tagaan nyo to sa bato. Mangyayari't mangyayari to. Kung matatandaan nyo, 7 years ang pagiging ombudsman. So, maaabutan niya pa yung yung susunod na presidente. Eto, tagaan nyo sa bato. Nakapag tapos na ng termino ni Marcos, etong si Remulla, biglang lilipat to sa kabilang administrasyon. At yayariin niya na si Marcos Jr. Kilalang kilala yung mga... Ganyan ang gawain nila. Remulla na yan. Di ba may sakit yan? Abot pa kaya? Hindi, ako yung nagtatanong lang kasi... Wala na daw siya. Clear na daw sila. Clear na. Wala na siyang sakit. Sakit na lang sa katrayduran yung... Yan ang pinakamalalang sakit. Kilalang traidor tong mga to dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, Kay Binay to eh. Binay sila naging Duterte, tapos ngayon naman naging Marcos. Anong comment mo naman, Jay, paring RJ? Ang ganda sana nung yung naririnig natin kay Boying, yung mga sinasabi niya. Pero laging sablay kasi to eh. Naalala niyo yung sinabi niya dun sa mga nawawalang sabungero? Pinangakuan niya yung mga pamilya niya na
gagawin ko lahat para ma-serve natin yung yung hustisya dun sa gumawa niyan sa mga pamilya niyo. Hanggang ngayon wala pa eh. 'Di ba? Ang dami niyang tinuro. Nasa kanya na daw yung ebidensya. Saan napunta? Sa mga Duterte pumasok. Baka ito sa mga Duterte din na. At ewan ko nga yung batas natin na sinasabi, pag politiko ka, pag mayaman ka, magaan sa'yo yung batas. Pero pag ikaw pobre, wala. Ang bigat ng batas sa'yo. Kasi isipin mo to, anong pinagkaiba ng isang pobre na nagnakaw ng mais sa bakuran ng kapitbahay nila at doon sa politiko na nagnakaw ng bilyon-bilyon? Parehas lang nagnakaw yan. Maliit o malaki, nagnakaw. Pero anong nangyayari doon sa pobre? Nakukulong. Minsan nga binubugbog pa. Dahil lang wala silang makain, kaya siya nagnakaw. Pero itong mga politiko natin, itong mga nakaupo dyan, nagnakaw na ng bilyon-bilyon, nasa posisyon pa at mayaman pa. Kaya naalala ko yung kanta na Tatsulok ni Rom Dongenyo. Dongenyo. Ito yung 1989 na pinerform ng Buklod 1991. Ang hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban. Nakikita na natin ngayon yan. Magkakampi na sila. 'Di ba? Pulahan tsaka dilawan. Magkakampi na sila. Tapos meron pa dun sa last part na yon, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Ito na pinapatunayan dito sa atin eh. Pag ikaw mahirap ka, yung hustisya walang baliwala yan sa'yo. Pero pag ikaw mayaman, magaan ang hustisya sa'yo. Ayan yung sinasabi nilang bendalo. Kaya nakakainis Kaya nga yung mga magdanakaw dito, paring RJ, ayaw na nila magnakaw ng konti. Gusto nila maramihan na. Oo, kasi ganoon din naman eh. Yung pag malaki yung ninakaw mo, hindi ka makukulong. Mabibili mo lahat. Pero pag maliit ang ninakaw mo, kulong ka. Di ba? Pero basahin muna natin tong comment mula sa ating isa sa mga nanonood ngayon, si Gerald Nuto ng Novaliches, Quezon City. Bakit ganyan ang gobyerno natin? Masyadong pakitang tao lang. Hindi ba nila alam na hindi tanga ang taong bayan? Anong masasabi mo dyan? Tama ka dyan. Kapatuloy mo Ayun. Kasi bigla ako nakagahan ng ganyang comment Kapatuloy mo kasi konti na lang. Siguro mga ilang buwan na lang lahat ng Pilipino matalino na. Ito naman ang sabi ni Rose Danke. Ito, nanonood talaga sa atin to. Wag na mag-demand. Sabi tama si Banat Bay, wag na mag-demand ng hair follicle drug test. Wala naman mangyayari dyan. Sinabi na ni PRD noon pa yan. At kinonfirm ng kapatid na si Aimee. Oo. Banat Bay, meron sa bagay na nakomentuhan mo na to no? Kasi mga tao talaga din, mga Pilipino, tigas din ulo minsan nagbubulag-bulagan din napakinggan ninyo yung interview ni Winnie Monsod. Yes. O yung comment niya doon na sinabi, alam naman na lahat namin yan Alam na doon nung mga panahon na yun, na ganyan talaga si Bongbong. Sabi ko, loob-loob ko, bakit binoto pa ng tao? Matigas talaga ulo ng tao Di ba? Talaga medyo may katigasan ng mga Pilipino to the point na nagkaroon na ng EDSA 1, pinatalsik na yung pamilya nila noon, ibinoto pa uli ngayon. Yun ay isang bagay na nagsasabing matigas talaga ulo ng mga Pilipino. Tapos, alam na nga nilang, nung panahon nila, lumabas na isang pahayagan na yung anak ng presidente ay kasamang nagdadala ng cocaine sa kanila. Yung rock band sa Rolling Stone na magazine. Alam na lahat yan. Di ba? So alam na ng lahat. Kaya nga yung sinasabi daw ni Aimee is parang hindi lang confirmation. Nagpapatibay pa na talagang na si Bongbong. Talagang durugista. At hindi tumigil. Kasi yun lang naman ang issue nung iba baka naman tumigil na, kaya okay na maging presidente. Kasi di ba, naalala nyo si Barack Obama, umamin din noon. Yeah. Oo, so tumigil na yan, kaya okay na. Etong sinabi ni Aimee ngayon, nagpapatunay na hanggang ngayon, tuloy-tuloy. So hindi na bago yan. Ang tanong na lang talaga dito, ano ang gagawin natin? Ano ang legal na gagawin ng AFP tungkol dito? Remember, nasa ating constitution that the AFP is the protector of the people. Are you not going to protect us? That's the question. Diba? Iyan po ay dapat nating pagmulay-mulayan. At itanong din natin sa mga AFP, ano po ba ang maganda ninyong gawin? Ano po ba ang legal na maaari ninyong gawin
para kami ay protektahan sa mga tiwali sa gobyerno. Ano po ba yung legal na paraan na yun? Coach Oli, bago mo dugtungan yan, may umuugong na itong nakaraan na parang kung magkakaroon ng military takeover, ang gusto nilang mag-takeover si Ramon Ang. Ito namang si magaling na kapatid, yung panganay na kapatid niya, nabagok yata ang ulo nun, yung panganay na Tulpo. Sinasabi naman niya na mag-resign parehas, si Tito Soto ilagay natin. Anong opinion mo dyan? Una, sagutin ko muna yung patungkol dito tungkol sa pagiging addict ni Bongbong Marcos according to Amy Marcos, no? Yung sinasabi kasi na paulit-ulit ni Claire na St. Luke's, alam ko yan dahil na-vlog ko to before pa ng eleksyon. Dapat naiintindihan ni Auntie Claire, abogado siya, before pa yon. Wala na yung issue nung before. Sa akin, addict man siya dati o hindi, ang importante nagbagong buhay siya. Kaya lang, hanggang ngayon, addict pa rin siya. Sabi ni Amy, illegal po yan. Ha? Bawal po yan. Hindi po, kasi compromise yung health niya eh. Andyan ang issue dyan. So wag na sanang paulit-ulitin to ni Claire. St. Luke's. Hindi po yun ang issue. At saka iba po ang hair follicle test. Sagutin ko yung sinasabi mo Yung gusto nilang ipalit. Ayaw nila kay VP Sara talaga eh. Ako, sa tingin ko, parang optics na ulit yan eh. Para ilihis tayo. Diba? Sinasabi nila, doon lang tayo sa batas. Pero ang gusto nilang ipalit as Vice President ay si Tito Soto. Ay wala po sa batas yan. Parang talagang nasiraan na ata ng ulo ito si Mon Tulfo, no? Kasi sinabi niya, ayaw niya, gusto niya sa tatay, kaibigan daw niya si PRRD. Ayaw lang niya yung sa anak. Kasi sabi niya si BP Sara may tama sa utak. Parang ikaw may tama, Mon Tulfo. Pwede ba naman yung Senate President? Dapat, ang nasa batas, Vice President. Naging issue pa rin tong ayaw niya rin daw kay Baste kasi napakaraming tato. Naging issue niya. Pero alam mo, para sa akin, ito lang stand ko, this is personal. Kung maibabalik ko pa nung teenager ako, wala akong tattoo ngayon. But that is my personal, ha? Pero may tattoo ako. So, hindi ko i-judge yung may tattoo o yung walang tattoo. Ang problema dito sa mga line of thinking niya, anong koneksyon nung tattoo ni Baste sa pagiging politiko? Walang koneksyon yun sa gobyerno. Ang layo na nitong si Mon Tulfo. Kaya halatang halata to si Mon Tulfo para siguro, may insecurities eh. Doon sa magkakapatid, siya yung pinaka-unsuccessful. Pangit, tapos yayaman nung kapatid niya eh. Tapos Siya yung Nabugbog siya yung pa. pinaka-nabugbog. Ay, mag-iingat Pero ka. laruin natin yung... Ano ba kasing sinasabi ng batas? Nasa Barat Bay? batas yun na pag nag-resign ng Presidente at Vice President, Senate President. Hindi nga. Hindi naman magre-resign si Sila lang nagsasabi. Dapat yan si Pero ikaw si ba, do you BP? think it's fair na pati si Inday Sara mag-resign? Dahil sa mga nangyayari na to, ang may problema lang naman, itong Malacanang. Do you think? Okay, ikaw ba sa tingin mo? Kung tatanungin, ang tagal. Hindi, ako kasi talaga, honestly kung lahat sila magre-resign, tapos election, yun Yan, ako. dyan. Payag Agree ako. dyan. Lahat. Pati si Tuta. magre-resign. Lahat Pati si Tuta. Hindi, Pati kaya- Senate President, pati yung Speaker of the House. With Oo. yung current na COMELEC natin. Hindi, kasama siya. Pamumunuan ng Militar. AFP, tapos election. Pamumunuan ng AFP with Ramon Ang. Hindi, wala. AFP lang. Tapos election, palit kagad kung sino yung iboto ng tao. Kaya lang, sa tingin mo, Banat Baya, to lang din. Naisip ko lang. Kasi Although wala ito sa konstitusyon. Wala ito. Ano lang to, for the sake of conversation. Si Browner, kung siya ang current na AFP chief, so dapat pati siya. Kasi kung sila magte-take over, alam natin na di umano, nakikita ang pulso ng taong bayan, isa rin yan sa mga korap eh. So kung magre-resign lahat, tapos siya yung dyan, Matitira siya. matitira, sa tingin mo, magiging Pwede, ano ba? pwede Ano siguro Supreme Court.
Pwede. Kasi Supreme Court madami sila eh. Medyo mas mahirap And back, baluktutin. So maraming Chief Justice, maraming justices doon. So mas pwede 'yun, siguro. Alam mo, ang ganda nung take dito ni nabasa ko to sa kanya, ni Mark Lopez. Nabasa ko. Sabi niya, pinagbigyan to si Bongbong Marcos na baguhin yung naging pamamalakad ng tatay, kaya siya binoto. Pero kaya din binoto ng taong bayan si BP Sara na just in case pumalpak si Bongbong Marcos, BP Sara ang papalit. Sa tingin ko, doon tayo dapat sundin natin yung konstitusyon, si BP Sara ang presidente. Kung just in case lang, then medyo mabawasan ng kapalan ng mukha to si Bongbong at lumayas. Alam mo, parang nakalimutan nyo, si Ramon Tulfo kasi allergic yan sa mga nambubugbog eh. Kaya ayaw niya kay Bibi Sara Duterte. Yun. Ngayon, siyempre, sa takbo ng politika ngayon, sabihin talaga yan ni Tulfo kasi mukhang meron atang balak din yung mga kapatid na tumakbo sa medyo mataas na posisyon. So, siyempre, kung sino ang makikita nila na magiging malakas na kalaban, siyempre, habang maaga, banatan na natin ang banatan para humina ng humina. Pero, titingnan po natin, yung mga tattoo, si VP Sara Duterte may tattoo, si Basta may tattoo. Pero, sino ba ang nakapagpatino ng Davao? Sila na may mga tattoo. Mga rockstar na yan. Oh, sila na may mga tattoo. Nung hindi pa ba Duterte ang namumuno sa Davao, alam nyo ba kung gaano kagulo yan? Kung araw-araw may pinapatay, araw-araw may terorismo, tapos nung napunta yung mga Duterte, biglang tumahimik. So ngayon, ayaw nyo sa Duterte, parang malabo ata yun. Ang totoo lang kasi dito, iba ang gusto nyo, iba ang takbo ng utak ninyo pagdating sa politika, kasi ang gusto nyo, yung makakagalaw kayo. Yung mapapakinabangan nyo, kasi sa totoo lang, hindi talaga nakaporma yung mga politiko sa panahon ni Pangulong Duterte. Nawala. Hindi man nawala, bumaba yung kaso ng korupsyon sa gobyerno. At pati yung droga, bumaba din. So hindi ako naniniwala na ayaw nila sa mga Duterte. Gusto nila yung ginawa ng mga Duterte na pinapakinabangan nila ngayon, ang ayaw lang nila yung pamamalakad ng Duterte na nasasapul yung mga interest nila. Parang gano'n ang nakikita ko dito, boss. Ito, kay parang Jack, tsaka sa'yo. Total, kaibigan mo si Tito Sen. Sa tingin mo ba, fit si Tito Sen kung sakaling siya yung ipalit? Kasi gusto ni Tulfo siya. Let's say, for example, sa universe sa universe ng mga OGAG. At anong mangyari yan? Yung sinasabi ni Ramon Tulfo, anong masasabi mo? Tito Sen bilang pampalit, caretaker. Alam nyo, si Tito Sen talaga ang gusto ng mga dilawan at kakamping ngayon. Siya yung napupusuan talaga Bakit? ng mga kakamping na kung halimbawa nga na mag-resign si Marcos at Palagay ko, mag-resign kahit si sino, wag Sara. lang si Inday. No? Na mag-resign si Sara, ang gusto talaga ng mga dilawan ay si Soto ang pumalit. At yan din naman din ang plano ng dalawang yan ni Senator Ping Lacson at ni Soto na kung sakali man na magkaroon ng talagang matatawag na pagbaba ng dalawang leader sa pwesto nila, kagad yan naakyatin ni Soto. At yan ang talagang pinupush ng mga dilawan. At kasi ngayon yung galawan kasi ni Tito Soto is galawan din nung mga dilawan yan. Na yun nga lang, kinagulat natin na bakit naging ganyan. Alam naman natin si Tito Soto, maka-Duterte din yan. Pero nung mga bandang uli, nalaman din natin na parehas lang din sila ni Remulla na sala sa init, sala sa lamig din. Correct. No? So, obvious naman ngayon, pero yun Ayun nga mga ka-update tama naman ho itong si Boss D na talaga naman sala sa init, sala sa mig. Itong si One Ball University. Parang sino ma-update yung mga Remulla kung sino ho yung mainit. Noong kapanahunan ng mga Duterte, nandyan ho sila, maka Duterte ho sila. Paglipas ng mga Duterte, umupo ang Marcos administration. Nasaan ho sila? Nasa Marcos administration ho sila. Ngayon mga ka-update sa 2028 election presidential election, oras na lumuklok itong si BP Sara, makikita na naman ho natin dahil itong Remulla na ito mga dito, ombudsman pa rin naman hanggang
2032 pa itong pamumuno ni Remula, tingin ho natin, babalik ta rin niya na naman ho itong si Marcos Jr. at yan ho ang pag-iinitan niya. Panigurado at panigurado, kakampi ho yan kay BP Sara. Kaya mga update, kung meron ho kayo naging komento or reaction, komento ho lang dito sa ating comment section at ating pag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.